Ayan guys, so ang banat natin ngayon guys ay itong KLX. Palit lang tayo ng wheel seal sa telescopic. Madali lang naman to guys, ipakita ko lang ano. So ang unang gawin ay siyempre tanggal tayo ng front tire, no? Mayroon man nakakabit dito na cover, so alin din dito yung bracket. Ayan, so tanggalin lang. Pagkatapos tanggalin, luwagan lang itong 10 mm, then luwagan to 24. So luwagan lang. Pagkatapos dito sa baba, ganito, luwagan lang itong 12 mm, gaya nito guys. Ayan, pagkatapos mo na itong maluwagan lahat, ay bubunutin na yung ano. Madali lang. Ayan o. Ayan. So luwag na. Ayan. Madali lang. Ito na yung telescopic ng KLX. Ayan. So next move ay siyempre luwagan natin to. Pag luwagan na to, mayroong 20 mm na nut. Ang kontra, ito 24. 20 mm nut. Tanggalin to para mabunot sa itong telescopic. Guys, pagkatapos nating malugan tong cap sa taas, yan, ayan, yan ang mangyari. Ayan, so kita nyo na. So tatanggalin tong pinaka, ayan, ito yung silbing lock nya. Tatanggalin lang yan. Ito, bago sinabi ko nung una ay mayroong 12 mm dito. Ayan, 14 mm ba? Ayan. Then ito al kontra mo ng 24 at saka ito para matanggal to, lulusot na itong telescopic dun sa baba. Yan, ito ya yung guys, oh, tingnan, yan yung kabaan. Madali lang. Pagkatapos itong tanggalin, siyempre tanggal natin yung oil seal. Ang oil seal pala nito guys, ang sukat ay 35, 48, 11. Kapareho lang sila ng sukat ng XTG Yamaha ng oil seal. Ayan. So ito na yung guys, napakadali lang mag ano lang yan. So tanggalin lang, luwagan lang ito 14 mm. Din pagkatapos tong pinaka shim dito, yung pinaka lock guide nya, tanggalin lang. Ito yon. So dito yan. Ayan. So tanggalin lang, bukaka mo lang konti, tapos pull up lang. Pagkatapos bunot mo na. Bunot na. Ito yun. Yan ito. Yan. Yan siya. So ganon siya. Doon. Bunot lang. Then pagkatapos tanggal tayo ng dust cover. Dust cover. Then oil seal sa loob. Yung lock. Oil seal. Kalas. Pagkatapos balik. Lagyan natin ng oil 400 ml. Bago yung oil seal. Ito yung luma. Madali lang magkabit. Walang 1 minuto Ayan. Then itong dust seal. Ayan. Ayan na. So, then pagkatapos salpak na. Kailangan lang malinis ang loob. Pakita ko yung pagsalpak. So pagpasok guys, kailangan wag medyo baka masira kasi mayroong gatla dito. So ang kailangan lang yan, iikot lang. Yan. Yan diretso. Yan. Saglit lang. Tapos binga lang konti. Yan. Yan. Then push down lang. Yan. Yan lang. Pagkatapos wala na. Yan, ikot lang. Yan. Yan na yun. Yan na yun guys. Ayan na guys, oh. Napakabilis lang magano ng palit ng oil seal ng telescopic na KLX. Ayan. So ikabit na. Ito higpitan na lang. Then pagkatapos yung gulong, then testing natin. Ito guys, walang spring to. Ito bounce kasi ito eh. Ito yung isa, compression. Ayan. Ito yung may spring. Ito wala.
Okay. Ayan yung gulong. So, higpitan na lang muna kuya. Okay. Ayan na guys, tapos na mapalitan ng oil seal tong telescopic. Dalawa, ito na lang yung pinapakita ko dahil para hindi haba yung video natin. Madali lang ang pagpalit ng oil seal ng sa KLX 150 BF. Ayan. Itong mga tawag nila baliktad daw na telescopic. Okay. Upside down. Ayan, sige kuya. Ayan oh. Sige. Okay, ayan. Okay. Good. Very good. Sige kuya. Oh. Thumbs up na. Okay. Okay. Thank you so much sa mga subscriber pala. Sa taong 2025. Thank you so much sa inyo. Sa suporta ni Wise, sa mga bagong nag-subscribe, thank you so much din sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka mapagbigyan nyo si Mechanic 2001. Thank you so much guys. Ulit, paki-like and subscribe my YouTube channel, Mechanic 2001. Thank you so much. Okay, ito yung baka may magtanong kung anong sukat ng KLX, kung anong oil seal ng XTG, ay pareho silang sukat, 35, 48, 11. Ulit, ang sukat ito, ang numero ay 35, 48, 11. Pareho lang sila ng oil seal ng XTG na Yamaha. Sa Honda CRF, parang kalimutan ko, parang ganun, parang pareho. Pareho lang sila yung ano eh. Kalimutan ko na. Okay guys, thank you so much.